So, good afternoon guys. Igugroom ko yung papa ni Bar. Ito si Smoke. Kapal na yung balahibo niya. Bantot, ang baby na yan. Ito yung papa ni Bar, si Smoke. Mag-groom kami ngayon guys kasi sobrang init. Kailangan nilang mag-groom makalubos. Kapal na ng buhok mo. Magkapal ng buhok ni Smoke. Ito yung papa ni Bar, si Smoke. Hello, ito yung inspiration sa silit. Nakita ikaw, Gam. Nakita ikaw. Oh, boss Kaido. Hindi Kaido, si Smoke lang. Ayan mo. Nasa live ako kanina ni... Ayoko nang sagbanggitin ng pangalan. Naasar ako. Mag-groom na lang ako. Kasi ang topic niya is about parents. Hindi daw niya responsibilidad ang parents niya na magsuportahan. Against ako sa mga ganyan guys. Kasi ako pinalaki ako ng magulang ko na spoiled. Kaya kung ano yung binigay sa akin ng parents ko noon. Depende rin siguro no sa pagpapalaki ng magulang sa kanyang mga anak. Pero kasi kanina na asar lang ako pakinggan yung mga anak na hindi daw niya responsibilidad ng parents niya na suportahan. Guys, hindi kayo makakarating sa kinalalagyan nyo ngayon kung hindi dahil sa parents niyo. Yun lang masasabi ko. Minsan kasi yung bagong salta lang sa pamilya na hindi alam kung paano pinalaki yung anak niya. Sila pa yung nagtuturo na wag, ganun. Against ako sa mga ganyan guys. Doon ako na-disappoint yung sabi niya na hindi niya responsibilidad yung parents niya na suportahan. Doon ako nagagalit sa mga ganyan. Kasi yung mga ganyan tao, mga walang kwenta yan. Kaya inop ko yung live niya. Mag-groom na lang ako. Mas maigi pa. Kasi alam niyo guys, yung mga parents natin, hindi natin kayang suklian yung mga ginawa natin noon. Ginawa nila noon sa atin. Kasi hindi nyo alam yung history niya. Lalo na yung mga bagong salta sa buhay ng mga anak nila na nakapangasawa ng gano'n. Tapos sila pa mismo yung magtuturo sa anak, sa asawa nila na wag mo supportahan yung parents niya. Kasi hindi mo yung responsibilidad. Here, bago mo yan tinita sa magulang niya, namumunga na yan. Kaya hindi mo alam ang history ng kung paano pinalaki ang anak nila. Kaya wag nyo tuturuan yung mga asawa nyo na wag suportahan yung mga parents nila. Dahil bago mo pinitas yung anak nila, namumunga na yan. Kuha nyo? Yun lang. Inap ko yung live niya, naasar ako. Asar ako sa mga taong ganyan. So, depende rin kasi yan sa pagpapalaki ng magulang. Pero hindi mo pa rin masusuklian yung lalo na sa mother, kung paano kanya inire, paano kanya dinala dito sa mundong ibabaw. Although hindi mo kasalanan na ipanganak ka, na ganyan ka. Pero, alam nyo, kahit hindi ako nanganak, alam ko yan. Kung paano naghihirap ang yung magulang para lang mapalaki ka. Di ba ha? Smoke? Kaya against ako sa mga ganyan. Idol ko sana siya kanina eh. Ang ganda-ganda ng live niya nung binrot out niya yung ganun about sa parents. Against ako sa mga ganyan. Against ako sa mga taong hindi daw niya responsibilidad ng parents niya, ganun. Against ako sa mga ganyan. Ayoko ng ganyang ugali. Bagsak sa akin yung mga ganyan. Tsaka kayo guys, pag yung pag nakapangasawa kayo na alam nyo na successful na nung nasawa nyo, tapos tuturuan nyo na huwag mong suportahan ng parents, ganon. Bagong salta ka lang sa buhay niya, tapos tuturuan mo ng ganyan. Hindi mo ba alam na pinalaki yan ng magulang niya, naghirap ang magulang niyan para lang mapalaki yan. Hindi naman talaga dapat ayoko lang yung salitang hindi mo responsibilidad. Although may punto ka din sa ano na yan, pero against ako sa mga ganyan. Parents is parents. Dapat talaga
konti na lang ang nalalabi nila sa mundo ibabaw. Kagaya ko, mother ko, ang daming napundar niyan. Ito, malaking bahay. Sa iba't ibang lugar, marami kaming bahay. Kaya, bandang huli, alam niyo, mapupunta din sa mga anak yun. Kaya huwag niyo masyadong dadamutan yung mga parents niyo. Kung naging successful na kayo. Mag-share kayo. Wala lang. Mag-groom na nga lang ako. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Totoo lang naman sinasabi ko. Hindi kayo makakarating sa paroroonan niyo. Sa pinalalagyan niyo ngayon kung hindi dahil sa parents niyo. Naghihirap ng mga yan. Mapalaki pa. Diba? Mag-groom na lang ako. Pinatay ko yung live niya. Dun sa part ng ganyang mga about sa parents. Mahina ang loob ko dyan. Kasi ako, spoiled ako sa mga magulang ko. Kaya, lag na lag ko yung parents ko. Lalo na sa mother ko. Lahat ng gusto ko binibigay. Kaya, pagdating sa usapang mother, against ako sa mga taong yung nagsasabi na hindi nila responsibilidad ang parents nila na suportahan. Against ako sa mga ganyan. Isang oras pa naman ako nakatambay sa kanya sa mga niyayaw-yaw niya. Kanina. Ano bang yan? Isang oras ako nakatambay sa kanya. Tapos nung usapang parents na, doon ako nawalan ng gana. Nawalan ako ng gana sa kanya. Makinig. Yung bigla niyang sinabi na hindi niya responsibilidad ng parents niya na, "Hoy! Sino ka? Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon hindi dahil sa parents mo." Alam mo yan. Kulang na nga lang, i-unsubscribe ko siya kanina eh. Bad ka talaga eh, no? Bad. Bata-bata sila. Baka na mapanood niya to. Kasi nakasubscribe din siya sa akin. Alam niyo guys, kahit anong gawin ng parents niyo pa rin yan. Hindi ko na babanggitin yung channel niya. Sana mapanood mo to sa magalit ka na kung magalit ka sa akin. Pero against ako sa sinabi mo. Hindi naman ako, siguro may pinagdadaanan lang siya na ginawa ng parents niya, no? Depende rin kasi sa pagpapalaki ng magulang yun. Pero parents mo pa rin yun. May kanya-kanya tayong dahilan. Pero pagdating kasi sa parents, marupok ako dyan guys. Parents is parents. Lagi ko yan siyang tinatambayan kasi yung mga about sa mga meron minsan may mga points din yung mga sinasabi niya. Pero nung kanina talaga yung sa about sa parents na enough ko na. Naasar ako sa sinabi niya. Alam mo pagdating sa parents guys, marupok ako dyan.
Yung mga payong walang kakwenta-kwenta. Alam niyo guys, kahit anong gawin ng parents niyo pa rin yan. Sikat na vlogger siya, sikat. Katambay ako sa kanya palagi kasi meron siyang talk about ano mga ano niya kasi is about business. Yung laging topic niya about business, ganun. Successful na siya sa pag-business. Isa siyang entrepreneur, isa siyang magaling na, basta sikat siya. Nakasubscribe din siya sa akin. Kaya lagi ako nakatambay sa live niya. Kasi nakapangasawa siya guys ng ng abroad. Hindi ko na sabihin yung work ng asawa niya. Sinabihan niya daw ang asawa niya na hindi mo responsibilidad ang parents mo. Hello, bagong mo pinitas yung anak niya, namumunga na yan. Tsaka hindi mo alam kung paano pinalaki ng magulang niya yan. Kung paano niya idinaos ang kanyang pag-aaral. Kung paano niya nilublob ang sarili niya sa pagtatrabaho para mapaaral yung anak niya. Tapos tuturuan mo yung anak niya na huwag suportahan ang biyanan mo. Hello, bagong salta ka lang sa buhay ng anak niya, ng anak niya. At namumunga na yan. Namumunga na yan ng pinitas mo sa magulang niya. Yun ako na kanina nawalan akong gana makinig sa kanya. Pinatay ko nga. Sa sobrang asar. Naasar ako. Saka kayo guys, pag nakapangasawa kayo ng huwag nyo diktahan yung mga asawa nyo na huwag suportahan ng biyanan nyo. Although may pamilya na nga kayo, pero yung nakikita ko sa vlog mo, panay kayo bakasyon, panay kayo outing, yan sa vlog mo, diba? Ano ba naman yung suportahan mo ng kaunti yung parents niya, diba? Malay mo, nagme-maintenance yun. Dahil sa kakatrabaho niya yung time na malakas pa siya at pinaaral niya yung anak niya. Hindi naman makaka-abroad yan kung hindi dahil sa parents niya. Yung utang na loob, hindi naman talaga utang na loob. Baga, yung bilang suporta sa magulang. Kung may pagmamahal ka sa magulang mo, ganun. Diba? Bad trip ako kanina habang nakikinig sa live niya. Baka hindi mo pa nga alam pinagdadaanan ng magulang niya nung habang pinag-aaral niya. Baka nga nagkautang-utang pa yan para lang sa tuition niya. Tsaka isa sa entrepreneur. Bakit ba pipigilan mo pa yung asawa mo na suportahan ng magulang mo? Isang sikat na vlogger ka eh. Hayaan mo yung asawa mo. Si magulang niya yun. Tsaka sa bandang huli, yung mga napundar ng biyanan nyo, napupunta din yan sa inyo. Kasi mawawala rin yan sa mundong ibabaw. Diba? Kanino pa mapupunta yan? Hindi kundi sa anak.
Kagaya nito, ang dami naming bahay, malalaki. Kung nasaan napunta, di sa amin. Sa aming mga anak. Ah, di ba? Char. Ay, naiinitan na ang aking Bardago. Si Smoke. Masyado kayong madamot sa parents mo. O ganun. O ganun, guys. Life is short. Ika nga. Tamo mama ko, pundar ng pundar. Asan siya ngayon? 6 feet below the ground. Pundar ng pundar para saan? Para sa aming mga swail. Joke. Peace tayo, peace. Tsaka naghihirap din yung parents niya nang pinalaki ang anak niya. Kaya huwag mong pipigilan. Huwag mong pipigilan suportahan yung parents niya. No? Kasi bagong salta ka lang sa buhay niya. Kaya kayo guys, mahalin niyo yung parents niyo. Huwag kayong papayag na alipustahin ng mga asawa niyo. Huwag kayong papasakop sa asawa. Idol ko pa naman siya noon pa kasi about yung topic niya sa channel niya is about business, ganun. Tapos kanina lang, yun nga about dun sa mga parents na hindi daw responsibilidad ng anak ang suportahan ng magulang. Doon ako na-disappoint ako sa sinabi niya. Bali, baka pag dinagdagan niya pa yun, unsubscribe ko na siya. Grabe magalit eh. Huwag ganun guys, mahalin yung magulang niyo.
Kayo kaya, no? Kayo kaya, pag nagkaanak kayo, ganyanin kayo ng anak mo. Matutuwa ka ba? Diba hindi? May anak ka rin, dalawa. Dalawa anak mo, diba? Kung ganyanin ka rin ng anak mo. Tapos, ang kinukuha pa ng anak mo, doktor. Idol ko sana siya, kaya lang. Nawala na kung gaano. Doktor yung kinukuha ng anak niya. Tapos yung isa, piloto. Paano yan kung wala ka ng negosyo? O, naghihirap ka na, tapos yung anak mo, ganyanin ka. Matutuwa ka kaya? Kaya huwag mong tuturuan yung asawa mo na hindi responsibilidad yung biyanan mo. Hindi yung responsibilidad. Dapat nga matuwa ka sa asawa mo eh. Dahil mapagmahal siya sa magulang niya. Nakapangasawa ka ng isang mabait. Diba? Kasi nagyaw-yaw siya kanina eh. Napupunta lang daw yung sweldo ng asawa niya sa parents niya. Kasi nagme-maintenance yung parents nung lalaki. Nagme-maintenance galing hospital. So, naubos daw yung sweldo ng asawa niya doon sa parents niya. Yung mother ha, yung mother. Sa mother nung asawa niya. Siyempre, galing hospital. Malaki talaga bill niya. Tapos ang sabi niya, hindi daw responsibilidad ng anak niya na tulungan yung parents. Biyanan niya. Entrepreneur ka, isa kang businesswoman. Ano ba naman yung mag-share ka? Diba? Kasi nangangailangan yung parents, yung biyanan mo. Sagot ba naman niya, hindi daw niya responsibilidad. Abroad naman yung anak niya, bakit hindi? Saka nung pinag-aral ng magulang niya yan. Saka nung bago mo pinita sa magulang niya yan, namumungan naman. Nakikita ko nga sa vlog mo eh. Panay bakasyon mo, panay swimming mo. Mag-share ka naman ng konti, di ba? Hindi naman inubos siguro, hindi naman mauubos ang kayamanan mo. Porket ba nagkasakit na yung magulang mo eh. Yung magulang ng isa eh, yung asawa mo, hindi mo nakitulungan. Diba guys? Hello mga tao. Ikaw kaya, pagdating ng panahon na tumanda ka na rin, tapos mawala yung kayamanan mo, tapos ganyanin ka ng anak mo, ano kaya mararamdaman mo?
Stand up gang, stand up. Init na this side. Init. Yan na gang. Stand up ka. Sorry. Ay, payo ko nga pala guys. Sa mga, you know, hindi nagiging successful ang mga marriage. Ano lang, yung mga life nila, buhay, asawa. It takes two to tango daw yun. Hindi lang yung isang may kasalanan. Both kayo may kasalanan. Kaya kung maghahanap kayo guys ng mapapangasawa, huwag kayo maghahanap ng yung iintindihin ka. Maghanap ka ng kahit na hindi ka niya maintindihan, hindi ka pa rin niya iiwan. Char! Pasok ang hugot. Yeah. Huwag ka maghanap ng lalaking intindihin ka. Hindi maghanap ka ng taong kahit hindi ka niya maintindihan, hindi ka pa rin niya iiwan. Yun yun. Tipong kahit hindi ka na niya maintindihan, hindi ka pa rin niya iiwan. Kasi kung maghahanap ka ng taong iintindi sa'yo, iiwan ka niya, hindi yan tatagal. Magsasawa at magsasawa yan. Iiwan at iiwan ka niyan. Pero unlike sa taong hinanap mo na kahit hindi ka na maintindihan, hindi ka pa rin iiwan. Yun ang hanapin mo. Yung tinatawag na unconditional love.
So, yan na guys, ang mukha ni Smoke. Kalbo na siya guys. Tsaka ano daw, sa pag-ibig, huwag kayong magmamadali. Dahil darating at darating yan. Char. Nagmamadali ka nga. Kapag ano, yung huwag magmamadali sa pag-ibig. Kahit matagal, mag-antay ka. Si darating at darating yan, sabi nga nila. Nagmadali ka nga. At least kahit matagal, nasa front seat ka nakaupo. Hindi yung nakakabit. Matagal, mabilisan nga, nakakabit ka na. At least kahit matagal, nasa front seat ka nakaupo. Hindi ka nakakabit. Hindi ka nakasabit. O, diba? So, paano ngayon yan? Madami na naman ako yan. Balahibo, maliligo na naman ako yan. Smoke, maliligo na naman ako yan. So, yun lang guys. Tapusin ko muna to. Papahinga ko yung blade kasi mainit na. Mainit yung blade. So, bye-bye guys. Bye na Smoke. Bye-bye Smoke. Okay lang sa may video.